Ngayon, ito po, pangunahin po natin pag-uusapan, ito pong naganap na impeachment trial kanina. Meron din po mga ibang balita pero papahapyawan lang po natin yan dahil ito po talaga yung focus natin. No? Suriin yung ano talaga yung naganap. Kasi lugi tayo eh. Wala pong lumalabas sa mainstream media ng tunay na kaganapan. Lahat lang po na nagmula dito kay Attorney Kapunan. Yan lang po yung binabalita. Ang problema, nanonood eh. Napanood ng mga tao kung paano pong inexpose, no? Kung paano pong ilang minuto lang na nagtanong si POA, yung 2 araw na nakakabagot na tanungan para i-establish na si BP Sara daw ay nang scam. Ayan po, termino ni Kapunan yan. Ha? Na si BP Sara raw po ay nang scam ng confidential fund at ng budol ng 600 million confidential fund ng budol at ng scam. Yan na po yung dala-dala ng mga traditional media, yung mga 98% ng mga mainstream media, yan na po yung dinadala. Pero ang katotohanan po, na napanood po ng milyon-milyon tao, milyon po nanonood sa impeachment eh. Pero doon lang po sa parte na ano, na yung sagutan, yung sa cross-examination. Doon lang po tumaas yung viewership. Pero yung mga nauna pong bahagi, yung 2 araw na nakakabagot na tanungan ni Kapunan at ng kanyang si Wamulmul. Ang pangalan? Wamulmul. Okay. Nakakabagot po talaga. Pero minuto lang po, giniba lahat ng argumento nila. Pati po yung mga argumento in the past, giniba po ni Attorney POA. Nakakabilib, no? Ako, bilib ako kay POA kasi wala po siyang kodigo. Oy, Risa Ontiveros, tignan mo kung paano magtrabaho yung mga totoong mga matatalino. Hindi po nila kinakailangan ng binabasa. Nakita niyo po si Attorney Season nung bandang huli at saka tong si Attorney POA. Kabisado nila yung mga punto nila. Kabisado nila kung ano mga itatanong. Hindi nila kinakailangan ng script. Nakita niyo po kung paano po mataranta. Ang dami pong in-expose ni POA. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam niyo po mga kapatid, nagpapasalamat po ako kay BP Sara kasi po dumalaw po siya kanina dito po kala Senator Marcoleta, kay Senator Jinggoy at saka kay Mike Defensor, no? Sana po isama nyo sa lineup nyo si Mike Defensor at saka to si Jinggoy Estrada. Lineup nyo sa 2028 kasi kinakailangan yung mga nagsakripisyo, no? Yung mga hindi po bumaliktad kasi pwede po silang bumaliktad eh. Lahat po sila inaalok eh. Na kung bumaliktad, mawawala ng kaso eh. Katulad po ng nangyari kay Chis Escudero tsaka Chis Cariote tsaka dito kay Judas Islord. So maraming salamat po BP Sara Duterte kasi kahit papano ang hirap po makulong eh, 'di ba? Kahit papano nakita po nila kayo na nariyan kayo nakasuporta. Ang laking bagay po niyan para sa katulad ni Senator Marcoleta na wala namang kasalanan, sila po ang nakakulong. Yung tao na gustong-gusto pong malaman o ilantad kung sino po yung mga mastermind nitong malawakang pagnanakaw na to, siya po ang nakakulong. Yan po ang katotohanan.
Okay. Pagpapakita po yan na hindi kayo nakakalimutan ni BP Sara. Sana po, yan tatlo na yan na dinalaw ninyo ngayon sa may payatas. Huwag niyong kakalimutan na isama sa lineup si Mike Defensor, si Senator Jinggoy, at syempre, si Senator Marcoleta. Alam niyo na. Alam niyo na kung saan bagay si Senator Marcoleta. Siya po ang bagay na maghabol sa lahat ng mga magna. Imagine niyo kung yun po yung special task ni Senator Marcoleta kung sakaling manalo po siya, no? Napakapalad po ng Pilipinas. Anyway, isa pa po, yung pong napabalita, putok na putok po. Kinakabahan po ako nung ini-interview po si Matibag, si Lacson. Kahit po sinasabi nila na wala pong balita sa pagkakakulong kay Senator Bato, iba po yung nararamdaman ko. Parang, teka muna, bakit parang wala silang seriousness na tutulan na hindi na panahuli si Bato. Sana po, no? Sana po ay si Senator Bato ay safe pa ngayon. Ang mahirap niyan, baka makita na lang natin na nasa dahig na, no? Kasi walang nagsasabi ng yung official statement na hindi pa nila nahuhuli si Bato. Kaya panalangin lang po na wag po matulad, no? Sa bagay, kung magawa po nila yan, mas lalong patok po na balita yan para po sa kampanya ni President Donald Trump ng United States na buwagin na talaga yung ICC na yan. Pwede ring pumutok kasi. Hindi ko alam kung sinasadya. Pumutok kasi yan nung napahiya po yung prosecution. Dito po sa pinakamatindi nilang number 1 nilang impeachment complaint labang kay BP Sara, yung confidential fund. Ayan, baka gusto lang matanggal o ma-divert ng konti yung pagkapahiya nitong prosecution. Yan po mga pag-uusapan natin. Ay, hindi, tapos na pala. So, sana po, safe pa rin po si Senator Bato na hindi po siya matulad kay Tatay Digong na hindi man lang dumaan sa local court. Yun lang naman ang gusto natin, no? Idaan nyo sa local court kung ano man yung kasi hindi po natin kinikilala na yung ICC. Matagal na po tayong kumalas dyan, so wala na po sanang jurisdiction yan. Anyways, tuloy na po natin dito. Eto po isa-isahin pa lang natin. Grabe, 2 minuto. Sabi rito, may nanghudas kay Bato ayon kay Roque. Wala nang ibinigay na ibang detalye. Nakakatakot po itong mga balita na ganito, no? Bakit magsasalita si Harry Roque na may nanghudas kay Bato? Sana po hindi po tama yung mga balita na yan na nahuli na po si Senator Bato. Anyways, punta na po tayo rito sa mga isa pang good news muna. Sandigan Bayan, ibinasura ang hirit na alisin si Bunoan sa graft case. So hindi po pumayag yung Sandigan Bayan dito po sa pinaplano nila na gawin pong state witness na naman. State witness na naman itong si Bunoan. Lahat na lang po ginagawang state witness nito ng mga to, no? Okay. Ito po, isa pa pong sopla. Nasopla na naman sa napakaraming pagkakataon. Baradong-barado na naman po itong si Luis Tru. Dito po kay Attorney Season, ang galing po ng pagkakahirit, no? Ang galing ng speech, walang basa-basa.
Talagang tuloy-tuloy mula sa puso yung pag-object po nila. Akalain po ninyo, yung isa pong testimonya ng isang taong hindi naman po siya ang nagtestimonya, yung pong anong tawag natin diyan? Yung galing po kay Las Cañas na affidavit na walang pirma, affidavit na wala man lang notaryo, gustong isama nito ni Luis Tro dito po sa mga ebidensya nila. Paano magiging ebidensya yan ni hindi nagpakita si Las Cañas? Paano magiging ebidensya, di po ba? Yung pong kasulatan o isang kasulatan na walang pirma, kasulatan na walang notaryo man lang, bakit po tatanggapin? Ang nagtataka nga ako rito kay Chis Escudero, bakit dinelay pa niya, no? Hindi po siya nagpasya agad. Pag-iisipan pa raw ng korte. Ano pong pag-iisipan dyan? Kung po pwede po yan, pwede na pong ngayon lahat ng tao gumawa ng sulat at i-present po ng kung sino man na yan po ay makatotohanan. Kung dapat pong tanggapin yan, iharap nyo po si Las Cañas kung talagang importante po yung testimonya ni Las Cañas. Bakit hindi nyo siya iharap? Bakit kinakailangan na nagtestimonya sa kanya yung NBI director? Parang hindi naman po makatarungan yun. Sa bagay, hindi naman po pumayag si Attorney Sheila Sison na tanggapin po yan ng korte. Anyways, punta na po tayo rito sa main topic natin. Ayun na nga, no? Ikalawang araw na nakasalang itong si Wamil, attorney pala to, na mula po sa COA, at sa tagal po na nakakabagot. Hindi mo nga po maintindihan, no? Kung ano po yung ito po yung sinasabi natin, ika-12 araw na po, gumagastos na po tayo ng 300 million. Diyan po, magkano lang po yung pinag-uusapan na gusto nilang bawiin. Actually, hindi po pwede na yung maging batayan po yan. Yung COA report po, ang ultimate po niyan, ang pupuntahan lang po ng COA, hindi nga po krimen yan eh. Ang pupuntahan lang po niyan, ipasosoli lang kay BP Sara. Mas malaki na po ang ipasosoli. O mas malaki na po, yung ginastos dito, no? Sa impeachment court na to, kaysa sa ipinasosoli kay BP Sara. Kasi po ang pinasosoli ng COA na under ano po yan, appeal, ay 70 million na lang po. Okay. Tignan po natin, no? Isa-isahin po natin yung argumentong butatang-butata sila. Ito po kahapon, sinasabi po, nag-testify itong si Wamil na kaya daw po si BP Sara lang yung kanyang inimbestigahan nung panahon niya kasi si BP Sara lang daw po yung mayroong tinatawag nating confidential fund. Okay, ano po ang napatunayan natin? No? Sa tanungan po, naglabas po ng dokumento bigla si Attorney Powa. Ano po ang nakalaman sa dokumento? Pinabasa niya po kay Wamil. Bigla po nataranta si Wamil. Hindi niya po akalain nasa panahon niya pala, panahon na siya po ay naka-assign na ron sa kung ano man yung kanyang assignment diyan sa COA. Sa panahon po na siya ay nariyan na sa COA, sa kanyang opisina, na nag-imbestiga kay BP Sara sa confidential fund, meron na rin palang confidential fund na naibigay dito po kay Vice President Jejo Marbinay. So, giba na po yung testimonya nito ni Wamil na tanging si BP Sara lamang ang mayroong confidential fund sa lahat ng mga Vice President nung panahon niya. May confidential fund na pala si Jojo Binay. Panahon na po yan ni Wamil dyan sa COA. So, hindi po totoo. Talagang tinarget lang nila
Kaya po si Sara Duterte lang ang kaisa-isa nilang inimbestigahan dahil siya lang po, hindi po totoo na siya lang po ang mayroong confidential fund. Kung hindi, siya lang talaga yung tinarget. Di ba? O yun po eh. Napatunayan po na meron din pala si Jojo Binay. Okay. Eh yun matagal na nating tinatanong, bakit si BP Sara lang? Bakit hindi po inimbestigahan si BBM, yung AFP, PNP, at iba pa po na mayroon confidential fund? Lahat po ng mga mayor po, meron din pong confidential fund kasi mayor si BP Sara, may confidential fund siya. Bakit kaisa-isa lang po yung pinunterian yung imbestigahan? Yan po yung tinatawag nating selective. Ito nga po, hindi lang selective. Ang selective, namimili. Meron pang mga pailan-ilan. Ito po, tangi. Bukod tanging si BP Sara lang ang inimbestigahan. Sa lahat po ng panahon na mayroong pong confidential fund, ang napakarami ng mga tao sa gobyerno. Bakit si BP Sara lang po ang inimbestigahan? Alam niyo po, nasabi na to ni BP Sara eh. Before pa sila magkaroon ng kaso, nauna na po, nabanggit na ayon kay BP Sara, pinag-uusapan na ng mga congressman ang impeachment. Wala pa po silang ikakaso. So nauna pa po yung target nila, i-impeach si BP Sara kahit wala pa pong kaso. Okay. Yan po yun. Gumawa po talaga sila. Ito po yung mga patunay na talagang pinunterian nila si BP Sara kasi hindi na nila masasabi yan ngayon na siya lang yung natatanging Vice President. Meron din pala si Jejo Marbinay. Hindi po natin alam kasi yung si Wamil lang po nagsasabi. Teka nga, baka may confidential fund din si GMA at saka si ERAP. Tignan lang natin ha. Walang alam tong tinanong ko. Hindi raw nila alam. Sige, balik na tayo rito. Ano po ang mga napatunayan ngayon, no? Tignan niyo po 2 araw po 'yan ang tiyaga po natin nanood. 2 araw na paulit-ulit. Ito po sino nakapirma? Si BP Sara. Ano ibig sabihin ng approved by BP Sara? Inaprubahan po. 'Di ba? Ilang beses po natin yan, paulit-ulit po. Ini-establish po nila na si BP Sara ang nag-approve nitong mga confidential fund. 'Di ba? Parang masamang tao si BP Sara dahil inapprove niya yung confidential fund. Pero sa isang iglap, 2 araw po yan. Sabi po naman nagko-comment, pucha, ano ba to? Bakit paulit-ulit? 2 araw na paulit-ulit. Okay. So ano po yung punto ko rito? Gusto po nilang sabihin na si BP Sara lang, 'di ba? Kaya approved by BP Sara. Ano yung pinunto ni POA? Sino ang nagbigay noong 2022 ng confidential fund kay BP Sara? 'Di ba? Iba pa nga yung sinagot. Alam nung Wamil kung ano yung tinanong eh. Iba yung sinagot eh. Pero hindi po na-andap doon si POA. Meron po silang sagutan. Yung tinatanong po ni POA, piniloso po siya eh. Akala niya siguro hindi kabisado ni POA eh.
Ang tinatanong ni, parang ano ba yung tinatanong ni POA, yung sa confidential fund, di ba? Alam mo ba na ipinagbabawal na i-divulge, parang gano'n, no? Bawal ibulgar, sabi ni POA. Bawal ibulgar ayon sa batas natin, yung pinagkagastusan sa confidential fund. Ano sagot nung attorney Wamil? No? Akala mo, ano niya no? Bago niya sinagot, ano-ano po bang probisyon ng batas yan? Putya, nilitanyahan siya. Walang ano yan, walang kodigo yan. Ha? Kabisado ni POA kung ano-anong batas. Inisa-isa niya. Tsaka lang sumagot yung Wamil. Gusto niyang ipahiya si POA eh. Baka akala niya hindi kabisado ni POA yung sinasabi niya eh. Okay. Yun yung maganda sagutan eh. Puta, yari ka. Sabi ko, tuwan-tuwa ako nung nakikinig ako eh. O, PI ka. Napapamura pa si Mano. O, PI ka ngayon. Puta, alam na alam kung ano yung mga batas na ipinagbabawal yung pagbubulgar ng confidential fund. Yun po yung kinalimutan sa dalawang araw eh. Nang pinag-uusapan po natin pondo ay confidential fund. Minuto lang po. Binarag sila lahat ni POA. Ang confidential fund ay bawal ibulgar. Hindi po pwede. At iba po, pinaliwanag din po kung bakit acknowledgement receipt lang po. Bakit hindi po mga official receipt? Dahil po yan ay confidential fund. Naipaliwanag din po ni POA sa pamamagitan ng pagtatanong na pag confidential fund po ang pinag-uusapan, mahihirapan talaga na mag-follow dun sa mga usual na ginagawa ng COA. Yung usual po na pag-audit ng COA, hindi dapat i-apply sa confidential fund. Dahil una, nililihim yan. Hindi basta-basta binubulgar yung paggasta ng confidential fund. Dahil nga confidential. Paano ka magkakaroon ng official receipt? Paano ka Kaya po, laging ano lang po yan, yung acceptance lang. Acceptance receipt lang. Hindi mo pwedeng papirmahin ng payroll. Totoo po yan. Kunwari po, magbibigay kayo ng honorarium sa liga, hindi po confidential. Halimbawa, nag-invite kayo ng guest. Yung guest po ninyo ay government employee din. No? Gusto nyo bigyan ng honorarium. Papipirmahin nyo po ng payroll, bibigyan nyo po ng payroll yun, yung pong binigyan nyo ng honorarium. Ganun po kahigpit yung COA. Pero hindi po yan po pwede i-apply sa mga katulad nila Mary Grace Piatos, nila Andilim at iba pa. Dahil yan po ay mga confidential agents, ipinagpapalagay natin. O kaya po yung 2 araw nilang trenabaho, nakakabagot paulit-ulit. Butata po lahat kay POA. Ngayon, babawi na lang po kahit hindi niya po napalabas, siya na rin po ang nagsabi na in-scam tayo, na pinabura po ni POA. Ang galing. Okay. Isa pa po, maganda po yung mga linyahan eh. So una, napalabas ni POA, thank you very much muna kay Glenn Llarena na nagbigay po ng 499. Ang Senado na noon ay ginagalang ay naging sandala na lang ng mga may ayaw kay BP Sara. Nawala na ang demokrasya. Ito ang totoong betrayal of public trust. Okay. Real talk po. Ang minuto lang po. Tsaka direkta. At ano na tayo, no? Naunawaan natin, pinasimple po niya eh. Ano po yung mga pinasimple niya? Una, pinalabas niya, ang nagbigay ng confidential fund, yung unang kino-question nila, ay si BBM.
Ngayon, kung isasabit nyo po, kung sinasabi nyo pong mali ang pagbibigay ng confidential fund kay BP Sara noong 2022, si BBM po ay hindi po pwedeng makalusot kasi sa kanya galing yun eh. Siya po ang nagbigay nun. O, di ba? Yan po, napalabas po ni POA yan. Na si BBM, kay BBM galing yung confidential fund ni BP Sara nung unang taon. Nung mga sumunod na taon, pinakita po na nasa GAA. Ano po ang GAA? Batas po yan. Batas ng budget. General Appropriations Act. Galing po yan sa Congress. Congress po ang nagbigay. Humingi. Alam mo yun, humihingi ka. Ang mga ahensya ng pamahalaan, humihingi po yan ng budget. Nakalagay po dyan, pag humingi po sila ng budget, para saan? Para saan yung budget na hinihingi nila? Ang nagbigay po nito, GAA kay BP Sara. Humingi siya. Bakit naman hindi siya hingi? Maganda ang gusto niya mangyari. O, di ba? Ang confidential fund ay para sa anti-insurgency niya. At sinabi niya ron, lahat po ng mga sinasabi nila ngayon, butata, dahil ito po, ang nag-grant po, hindi po nila pwedeng pasamain na si BP Sara lang kasi yun yung tono eh. Sino nag-approve ng confidential fund? BP Sara. Sino nag-approve? Sino nag-approve? Paulit-ulit, di ba? Gusto kasi nila establish na si BP Sara may pakana ng confidential fund. O, pero pinamukha sa kanila ni POA sa isang minutong tanong. Pinamukha sa kanila ni POA na ang confidential fund ay legal dahil ito ay nanggaling sa General Appropriations Act. Ibinigay ito ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte. So kung mali po yung pagbibigay ng confidential fund, ang mapapahamak po dapat, ang may kaso dapat, una si President BBM, ikalawa, itong mga senador na to at mga congressman. Dahil sila po ang nagbigay kay BP Sara. Okay. O, isa pa. Merong magandang ano rito na nalantad na eh. Okay. Ang isa po na nalantad dito na sinasabi nila na matagal nang hindi sinasagot at sabi naman ng team ni BP Sara ay sasagutin sa tamang venue. Ito na po yung tamang venue, impeachment court. Ano po yun? Ito pong 11 days. Okay. Sabi po rito, ayon po dito sa tinanong na auditor, COA auditor, ano po ang sinabi niya? Ayan. During the cross-examination, ito po ang tanong ni anong pangalan nito? Ni POA. Okay. May prohibition po ba the use of quarterly cash advance within the 60-day liquidation period? Dapat po ba magastos yun within 60 days? O may prohibition po ba na 60 days lang gagastusin o 60 days lang, beyond 60 days, hindi na pwedeng gastusin? Ano sabi? Wala po. Pero trap lang yun ni POA. Okay. So sabi pa ni POA, dapat meron po bang provision na nagbabawal na gastusin ang confidential fund sa loob ng 11 araw? Wala din po. Yun na po yun. Bakit po importante ito? So sa madaling salita, taga-COA na po nagsasalita, yung 11 days na paulit-ulit nilang sinasabi, 11 days
na ginastos yung confidential fund na 125 million. Ang sabi naman nila noon, ang siba naman yan. Paano mo gagastusin yan? Ganon. Intriga lang pala. Pero hindi pala yan labag sa batas. Ibig sabihin, yan ba ay nakita ninyo sa COA? Ang tanong ni POA, yan bang paggastos ng 11 days, nakita ninyo na mali? Kasama ba yan sa findings nyo na irregular o hindi legal? Wala po. Wala po sa findings namin yan. Wala pala sa findings ng COA na mali. O hindi po nila sinabi na yung 11 days na paggasta ay kaduda-duda o ito ay masama o ito ay labag sa batas. Wala po pala yun. Bakit po importante ito? Bakit po natin susuriin to at ipo-point out sa inyo na importante? Una, dito nagsimula ang lahat ng issue dyan sa confidential fund na yan. Sa 11 days ginasta. Kitang-kita ko pa yung sagutan ng nagtatanong na si Gabriela Partilis. Yung Gabriela Partilis noon. At saka itong sumasagot naman itong yung napakagandang si Kimbo. Ang tanungan nila yan, ibig nyo po sabihin, 17 days ginastos. Ang sagot naman ni Kimbo, 11 days lang po. 11 days lang. Ha? Sabi naman nung Gabriela, ha? 11 days lang? O, dyan na po nagsimula. Tapos ang mga hindi bayarang media, inatake na po si BP Sara. Si Brosas, di ba? Inatake na po si BP Sara ngayon. 11 days lang, takaw naman yan. Diyan na po nagsimula yung Inday Lustay. Diyan na po nagsimula yung lahat ng paratang na magnanakaw si BP Sara. Dahil paano mo gagastusin yung 125 million ng 11 days? Yung pala, wala po sa findings ng COA na may maanomalya yun. Wala po palang anomalya yung 11 days. Bakit po importante to? Kasi po, nagsimula po sila, no? Nagsimula po sila, hindi, media po yan. Media po yung mga bumanat dyan ng gusto. Nagsimula po sila dyan, kaya po sila nag-imbestiga. Kaya po sila nag-imbestiga sa Kongreso. Yan po yung pinagmulan, yung 11 days. Kasi hindi ka naman po pwedeng imbestigahan namin yung confidential fund ni BP Sara. Hindi po. Anong dahilan? Ang daming may confidential fund. Ang sabi po nila noon, mag-imbestiga sila dahil 11 days. Diyan na po pumasok yung COA. Diyan na po nila hinalungkat. Etong lahat ng mga papeles nila na to tungkol sa confidential fund, diyan po nila nakuha yan sa COA. Diyan po nila nakilala ngayon sila Mary Grace Piatos. Kaya po yung tuntungan po nila ng pag-iimbestiga kay BP Sara, talagang yun po ang maanomalya. Yun po ang kaduda-duda. Wala naman palang sinabi ang COA na yan po ay may anomalya yan. Nalabag sa batas siyang 11 days. Wala po. Pero yan ang tuntungan nila ngayon para makapag-fishing expedition. Yan na po. Nag-fishing expedition na po sila. Very willing po yung COA na ibigay sa kanila lahat. Kaya po nila nakilala sila Mary Grace Piatos. Saan po ba galing yan? Mula po sa COA. Dahil nag-imbestiga sila eh. Sabina, dito tekum. Yung mga papeles niyan. Diyan na po nagsimula ang
Kaya napunta po yan. Lahat po ng kaso dyan ni BP Sara, dyan po nagsimula sa confidential fund. Yung pagbabanta po ba, nasan po ba galing yan? Di ba nung napakulong si Zulaika, bakit po naimbitahan sila Zulaika? Dahil dyan sa confidential fund na yan. Ngayon, kung susuriin natin, yung pinagmulan pala ng lahat ng ito, ay nag-imbestiga sila ng intriga lang. Wala naman palang anomalya yung 11 days na yan. Mula po dito sa testimonya nito ni... Kaya dapat malinaw po to sa atin. Sinimulan po nila yan. Alam po yan nila Chua. Abogado si Chua. Alam po nila na naging basehan po nila ng investigasyon ngayon. Dahil hindi po nila makuha si BP Sara dun sa simpleng investigasyon sa budget hearing. Kasi tinanggal na nila yung confidential fund. Ano pa ang uusisain nila? Hindi na nila binigyan ng confidential fund. Kaya nag-imbestiga si Chua ng sarili niya. Yung kanyang good governance na chairman siya ng good governance. Diyan na po naganap yung mga pag-aakusa ng pusit at kung ano-ano pa. Diyan na po pinagtanggol ni Senator Marcoleta si BP Sara. Diyan na po napakulong si Zulaika. Diyan na po naganap yung galit ni BP Sara na sinasabi nila na pinagbantaan na naman sila. Kaya isa po ang pinagsimulan. Etong 11 days na to. Imagine, tapos wala naman pala. Wala naman palang paglabag sa 11 days. Sabi ko nga, putya kahit bilyon pa, pwedeng gumastos ang pamahalaan ng bilyon. Kaya lang, napapatunayan po ngayon. Napapatunayan po ngayon sa pamamagitan ng cross ni Attorney Poa. Maraming salamat po, Attorney Poa. Ang galing nyo. Walang kodigo-kodigo. Talagang straight to the point, tinatanong niya. Alam niya kung anong tatanungin niya. Nakakabilib. Ano pa po ang mga punto rito? Ang tagal po. Dito po tumingin po kayo sa media ngayon. Sa media po ngayon, panay kapunan. Wala pong bumabanggit sa mga ginawa ni Poa. Kaya kami narito kinakailangan Kinakailangan po namin, sa bagay, yung mga nakapanood, alam po natin yung naganap. Pero po sa mga media, kung magbabatay lang po kayo sa media, parang talong-talo po ang defense team. Samantalang panalong-panalo po ang defense team kanina. Durog na durog, as in durog na durog. Yung wag kang sumagot. Tignan po ninyo. Una, napatunayan natin yung 11 days. Na wala po palang problema dyan. Ang tagal niyan, di ba? Ang tagal po niyan. 1 taon, 2 taon. Pumalit lang po dyan yung 11 days. Mary Grace Piatos Nung una po, 11 days yan. Nung nakita na po nila yung papeles na may Mary Grace Piatos na po sila. Pero nagmula po yan, tandaan nyo sa 11 days. Tapos eto pa ngayon. Wala daw ibang BP Vice President na may confidential fund. Meron pala si Jojo Binay. So, lantad na naman sila na mali. At yung pinaglalaban nito, na wala daw yung mga patunay ng pinaggamitan, na blanco na rin po yan ni Atty. Poa kasi nga, pinabasa sa kanya yung kahulugan ng confidential fund. Na hindi po yan normal na audit. Hindi nyo po pwedeng hanapan ng mga normal dahil confidential. Barado na naman sila dun. Ngayon, ang isa po pong magandang tanong ni Poa na hindi po pinasagot ni Chis Escudero. Diyan ba sa inyong mga investigasyon ni isang kusing may napunta kay BP Sara, may binulsa ba
Hindi naman gantong-ganto, pero ganito po yung epekto. Pero tignan natin. Tignan natin yung mismong mga tinanong. Alam ko na tantosan ko yan. Tignan nyo po. Lahat po sa media, ito po sinasabi na, anong nararapat sa scammer? Isauli niya yung pera. Ito sinabi po to ni Kapunan. Sinabi niya po yung scammer dun sa na-scam po yung confidential fund dun po sa korte, 'di ba, sa impeachment court. Pero sinabi po ni ang ruling po rin ni Chis Escudero, strike out. Burahin 'yan. Yang sinabi mo. Pero dahil nasabi na niya 'yan, siyempre, itatanong po yan ng mga media. Ito na po ang pahayag niya sa media na to. Anong nararapat sa scammer? Isauli niya yung pera, isauli mo yung pera, mag-account ka, at humingi ka ng tawad sa taong bayan. Bakit po humihingi lang ng tawad? Bakit po isuli lang pera? Bakit po hindi sinasabi na makulong? Paulit-ulit po akong dito na ang COA po, wala pong, hindi po krimen yan. Yan pong mga memorandum, yung mga ano na yan, OAM, ha? Yung mga memorandum na yan na ini-issue ng COA, hanggang sa pinakamataas, yung pong notice of disallowance, hindi po yan krimen. Hindi po siya krimen. No? Yung pinakamabigat na parusa sa iyo, isosoli mo lang yung pera. Kaya yung sinasabi nito ni ni Kapunan Ano nararapat sa scammer? Yan, pinauso niya yung scammer. Scammer daw si BP Sara. Isauli yung pera. Yun lang po. Hindi po sinasabing ikulong. Bakit po? Hindi po kakulong-kulong yung kaso na yan. Hindi po kasi yan criminal case. Civil lang po yan. Isauli mo yung pera, mag-account ka, humingi ka ng tawad. Yun lang po. Kita nyo? Pero meron siyang sinabi. At ito po talaga ang gusto nila, kaya po nila gustong makonvict si BP Sara. Huwag ka nang tumakbo. Akalain mo yun? Ano pong connection doon na huwag pagtakbo? Yun po kasi yung ultimate goal nila, huwag makatakbo si BP Sara. Kasi isosoli lang niyang pera Yang sa COA, magsosoli ka lang ng pera. Meron pa nga dyan napatunayan talagang mali yung paggasta mo. Mali lang kasi yung paggasta Wala po silang, kaya ang tanong doon ni POA, ni isang kusing po ba, meron kayong findings na nagbulsa ng pera si BP Sara? Yun yung inawat na siya nito ni Kapunan. As unanswered. Huwag kang sumagot. Mga kapatid, kitang-kita po natin. Wala po silang nasasabi na binulsan ni BP Sara. Yun yung sinabi ko sa inyo nung tanghali. Dapat karampatang parusa, hindi po violation. Eto wala pong violation Ang sinasabi ko lang po, kung sakali mang may violation, dapat yung karampatang parusa lang. Kung ang violation mo lang ay jaywalking, putya, pingot lang yan. Kasi maaabala pa yung traffic enforcer Jaywalking ka lang naman, kaya lang hindi niya lang maatim. Hindi lang po maatim ng pulis. Nasa harap kanya tumawid, sa harap. Parang nabuisit lang ba? Putya, ang dami-daming tatawiran na hindi ka jaywalking, sa akin ka pa nakaharap. Sa likod ko may nakalagay jaywalking. Tapos dito ka pa talaga tumawid. Sa harap ko at saka dito. Papingot na lang, buisit ka. Yun lang po ang katumbas nun. Bawal magtapon ng basura dito. Multa, 5,000. Mahuli ka man, magmumulta ka lang, hindi ka po, kung ikaw ay barangay captain, hindi ka po tatanggalin sa pagkabarangay mo.
Barangay captain lang yun na hindi ka tatanggalin kasi yun lang ang violation mo. Nakalagay na nga ron, multa 5,000. Eto po, etong pinag-uusapan nating confidential fund. Mapatunayan man si BP Sara na may sala, soli pera. Eto pa, no? Kung nagkamali ka ng pagbili at meron namang sinasabi na ikaw naman ay good faith ang iyong pagkakamali, ibig sabihin hindi mo naman sinasadya. Yung pagbili mo ng hindi karapat-dapat ay hindi naman para ikaw ay makinabang. Wala ka pa ring babayaran. Imagine ninyo, tatanggalin nyo sa posisyon. Patutunayan lang na kung nagkamali, wala pa po tayo ron. Hindi pa po nakakalabas to sa COA. Wala pa pong final yung COA. Nauna pa pong kasuhan sila. Nauna pa pong kasuhan ng impeachment si BP Sara kaysa sa final ng COA. Hindi pa po nagpa-final yung COA sila. May kaso na nakabatay sa COA. Nakabatay sa findings ng COA. Kung nakabatay po sa findings ng COA, dismiss na dapat yan. Bakit? Wala pang final yung COA eh. Opo, nag-cross-exam na. Okay. So, ano po yung pinag-uusapan natin na krimen ni BP Sara dito? High crime ba to? Saan po papasok to sa impeachable offense? Kung ang ultimate po pala nito ay pasosoli lang sa yung pera, pwede ka pang hindi raw magsoli. Kung ikaw po ay honest naman ang paggasta mo. Kahit po hindi naaayon yung paggasta mo, pero honest ka naman. Honest naman yung sinadya mo man na hindi para doon. O ngayon po, ano po yung pinapakita? Ang tanong ni POA, maganda po yung tanong. May binulsa po ba si BP Sara? Ito po ba ay nagresulta ng graph? Ito po ba ay nagresulta ng plunder? Nakapagpayaman po ba si BP Sara dito? Sila rin po yung nagsabi. Ito rin pong taga-COA. Ano raw? Ito sila na gawin natin testigo. Ano raw ang pinagkagastosan na mali? Kaya dapat to si BP Sara makonvict. Mali daw po yung paggastos dahil bumili ng gamot. Mali daw po yung paggastos dahil bumili ng pagkain. Imagine. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Hindi po sinabi ng COA. Teka, mas precise po yung mga reaksyon po ng mga meron. Meron na. Magaganda po yung sinabi nila General Pokis at ng iba pa. Mas maganda sila na eh. Saan daw ang ginamit? Kayo po, sinabi po ba na ninakaw? Kaya yun yung linya na ng Opo, live to. Ito, yun na yung linya ni POA eh. Bakit wala na yung kala Pokis? Merong mga pilosopo na grabe naman. Ang samantao. Grabe naman ang samantao niya ni BP Sara. Biruin mo. Ibinili ng gamot. Talagang dapat. Hindi po ba nakakahiya eh?
Puta, nawala yung ano ko. Nawala yung kodigo ko. Ito po. Ang pagbili ng gamot. Ayan, no? Pagbili ng gamot gamit ang confidential funds ng Office of the Vice President ay mahigpit na ipinagbabawal. Puta, kung binili ng gamot yan, tapos dahil dyan, hindi nga nyo alam kung, alam nyo, confidential nga eh. Bakit gamot? Sigurado ba kayong gamot talaga yung binili sa confidential fund? Patutunayan nyo ngayon na mali po yan. Ngayon, usapan po tayo na matino. Wala na po muna yung mga batas-batas. Anytime, between sa mga opisyal ng gobyerno na binulsay yung flood control, na nag-cause ng baha, at sa masamang tao, scammer daw, mambubudol daw, na ang pera ay binili ng gamot at hindi po nilaklak yung gamot. Sino po sa tingin nyo ang dapat na parusahan? Sino po dapat yung sinasalang sa investigasyon? Yung pong ipinambili ng gamot, yung pondo, at mali daw yun? O yung pondo ay ninakaw? Ito po, milyong pondo. Nasa isang araw po ng investigasyon nyo, yung pong sinasabi ninyong maling pinambili ng gamot, isang araw lang po, nakuha na yun. Yung ginastos po sa pambili ng gamot, isang araw nyo lang nagastos dyan sa impeachment. Ito po, trilyon po na mga ninakaw dyan sa mga pagawain sa flood control at iba pa. Trilyon po yan. Pinamigay 800 billion. Sino po ang karapat dapat nyong imbestigahan sa Senado? Yan lang po, Your Honor. I submit. Kaya po, hindi po, kung scammer po ang tawag, sa taong hindi nagnakaw at bumili ng gamot, sa taong hindi nagnakaw at bumili ng pagkain, okay lang pong tawagin na scammer si BP Sara. Kung mabuting tao po ang magnanakaw ng flood control, PI kayo lahat. Yun pa rin ang mabuting tao, ang masamang tao.